Kakaiba ang naramdaman ng ginang nang magtagpo sila ng isang bata sa parke. Babaguhin nila ang buhay ng isa't isa. Halika at sabay-sabay natin tunghayan, mga kapanalig. Hindi na alam ni Susie kung paano ngingiti simula nang kunin ng Panginoon ang kanyang nag-iisang anak nang maaksidente ito sa dagat. Ito rin ang naging ugat ng hiwalayan nila ng kanyang mister. Kaya ngayon ay mag-isa na lang siyang nabubuhay. Mas pinili niyang dumistansya muna sa mga kamag-anak at kaibigan upang mapagtagumpayan ang pinagdaanan niyang ito. Nang araw na yon ay nakaplano na siyang pumunta sa parke kung saan palagi niyang dinadala ang kanyang anak na si Lali. Naupo siya sa ilalim ng puno at doon ay inalala niya ang mga panahong magkasama at naglalaro pa silang mag-ina. Napaiyak na lamang siya nang maalalang hindi na ulit ito mangyayari kahit kailan. Patuloy ang pag-agos ng kanyang luha nang biglang may isang batang nasa 2 taong gulang ang lumapit sa kanya. Bigla siyang niyakap at ngumiti ito sa kanya. Gulat na gulat siya. Muli kasi niyang naramdaman ang higpit ng yakap ni Lali. "Nasaan ang nanay mo?" tanong niya sa bata. Naghahanda siya ng pagkain pwedeng ibigay sa bata. Ngunit bigla na lang dumating ang ina nito at galit na galit. "Nakakainis ka talagang bata ka. Nahilo na ako kakahanap sa'yo. Dapat talaga ay hindi ka na isinama dito. Sinabi nang huwag kang lalayo." Sigaw ng ginang sabay hablot sa bata. "Sandali lang naman, ginang. Nasasaktan na ang baby mo. Hindi mo naman siya dapat napagalitan ng ganyan. Wala pa atang 3 taon ng batang ito. Hindi pa niya alam ang ginagawa niya. Ikaw itong dapat na nagbabantay sa kanya. Huwag kang mangialam dito dahil anak ko itong batang ito. Kung ano ang pagdisiplina ko dito, ayun ang gagawin ko. Wala ka na doon. Tsaka sa itsura mo'y wala ka namang alam sa pagpapalaki ng anak." Sagot ng ginang sa kanya. Natigilan siya dahil naalala niya ang anak niya. Para sa kanya'y may punto ang ginang. Nawala kasi si Lali nang siya ang nag-aalaga at napalingat lang siya sandali. "Sinasabi ko lang naman ay pagsabihan mo siya ng maayos. Huwag mo siyang saktan. Dapat nga ay mas masaya ka dahil nakita mo na siya. Kawawa naman kung sasaktan mo. Paano na lang kung napahamak siya dahil hindi mo siya binabantayan? Maswerte ka at dito siya napadpad sa akin. Manahim ka na nga at wala kang alam sa relasyon naming mag-ina. Diyan ka na nga at ako na ang bahala sa anak ko." Nakakunot pa ang kilay habang hinihila palayo ang anak. Muli niyang naalala ang yakap na binigay sa kanya ng bata. Matagal na niyang hindi nararanasan ang pakiramdam na yun. Sa ilang segundo na yun ay napuno ang kanyang puso ng pagmamahal na hindi na niya nararanasan. Buong gabi niyang inisip ang tagpong yun. Hindi niya maiwasan ang mangiti. Kaya naman, kinabukasan ay nagbalik siya sa parke. Umaasa na makita muli niya ang bata. Araw-araw siyang bumabalik sa lugar na yon at nagbabaka sakali. Nang malaman ito ng kanyang ina, ay labis itong nag-alala. "Hindi mo pwedeng hanapin si Lali sa batang yun, Susie. Anak siya ng iba. Pabayaan mo na siya. Lalo ka lang mahihirapan mag-move on." Saad ng ina. "Pero ma, may nararamdaman akong koneksyon sa kanya na para bang pinag-adya ng tadhana na magkita kami." Tugon niya sa kanyang ina. "At ano ang gagawin mo kapag nagkita kayo ulit? Hindi mo kilala ang pamilya ng batang yun. Hindi mo pwedeng isawsawan sarili mo sa kanila. Tigilan mo na yan, Susie. Mahihirapan ka lang lalo." Paalala pa ng ginang. Subalit, matigas talaga ang ulo niya at nagbalik pa siya sa parke. Hindi rin niya maintindihan pero iba kasi talaga ang kanyang nararamdaman tungkol sa bata. Maya-maya ay muli niyang natanaw ang bata. Umabot sa tenga ang kanyang ngiti. Lalapitan na siya sana nito. Kaya lang ay hinila muli ito ng ina. Ngunit sa pagkakataong ito
ay parang kinutuban siya ng masama. Lalo na nang makita niya ang lalaking kausap ng ginang. Tahimik siyang lumapit at nakinig sa usapan ng mga ito. Doon ay napag-alamanan niyang nagpaplano pala ang dalawa na ibenta sa sindikato ang bata. Hindi na niya napigilang mangialam. Kung kailangan niyo ng pera, ay marami ako niyan. Ako na ang bahala sa bata. Ibigay niyo lang siya sa akin. Kung ayaw niyo sa kanya, pagsingin niya sa usapan ng dalawa. Paano namin malalaman na marami ka talagang pera? Makakapagbigay ka ba sa akin ng 100,000 ngayon na? Saad ng ina ng bata. Oo, makakapagbigay ako. Hintayin niyo ako dito at kukuha lang ako sa bangko ng pera na kailangan niyo. Kahit doblin ko pa yan. Sagot niya. Paborito sa mag-asawa. Kaya, imbis na ibenta sa ibang anak, ay kay Susie na lang nila ito ibinigay. Kinakabahan siya habang nag-withdraw ng pera sa bangko. Sa pagkakataong ito, ay hindi na niya alam kung tama o mali ang ginagawa niya. Basta para sa kanya, ay nais niyang tulungan ng bata. Pagkatapos, ay inabot niya sa mga magulang nito ang pera at inabot naman sa kanya ang bata. Gawan mo kami ng pabor. Huwag mo nang ipakita sa amin ang batang yan. Ayaw na naming mahirapang muli. Sambit pa ng ginang. Paghawak pa lang niya sa bata, ay parang naramdaman niya si Lali. Sa pangalawang pagkakataon, ay naramdaman niyang maging ina uli. Agad niyang tinawagan ng kanyang abogado upang ayusin ang mga papeles sa legal niyang pag-aampon dito. Nang malaman ng kanyang ina ang nangyari, ay labis itong nagalit sa kanya. Pero wala na siyang pakialam pa dahil ang tanging nais niya ay mailigtas ang bata. Sa wakas, matapos ang paghihintay, ay naging legal na rin ang pag-aampon niya sa bata at pwede niya itong dalhin sa Amerika. Doon na sila maninirahan. Nais niyang magsimula sila ng bagong buhay doon. Ang lahat ng pagmamahal na para sana kay Lali ay ibinuhos niya sa bago niyang anak na si Sophie. Dahil sa bata ay tuluyan na siyang nakaalpas sa kanyang pinagdaraanan. Unang kita ko pa lang sa'yo ay naramdaman ko na ang koneksyon natin sa isa't isa. Parang lukso ng dugo. Maraming salamat sa'yo dahil muli mong pinaramdam sa akin kung paano ang maging masaya at maging isang ina. Tandaan mo na habang buhay akong narito sa iyong tabi at hindi kita mababayaan kahit kailan. Sabi niya rito habang yakap-yakap ang bata.